Hello mga kapips, kumusta na kayo? Narito muli tayo upang talakayin natin yung ating mga karanasan sa paglalakad ditong ating Italian citizenship. Unang-una itong pagpapapostil ko ng aking birth certificate. Dito ko nalaman na meron palang dalawang klase na pwedeng hingin ang Department of Foreign Affairs sa paglalakad ng aking birth certificate. Unang-una nga yung sadya laging hinihingi, yung PSA certified true copy from the original birth certificate. Ito yung sinirox na yung typewritten pa na birth certificate. Na dito napansin ko na maraming mga clerical errors. Ito yung naging problema ko. Nagkaroon kasi din ako ng problema sa pag-aayos nito. At dito kaya ako sinabi na pwede palang humingi ng dalawang birth certificate and Department of Foreign Affairs. So, nagkaroon ako ng problema. Nung makita, sabi ko nga, yung kapatid ko nag-ayos ng aking birth certificate, ang pagpapapustil, napansin na napakalabo ng letter R do sa aking marasigan, do sa aking middle name. Ang sabi, hindi daw pwedeng isyuhan ako ng apostil na birth certificate kasi malabo. Kailangan daw akong bumalik sa munisipyo kung saan ako nakarehistro. Sa civil registry kung saan ako nakarehistro at kailangan kong kumuha nung isang birth certificate na yon. Sabi ng kapatid ko, ay, ako naman po yung meron pong isang kopya din ng dati na authenticated na birth certificate nung hindi pa po uso ang apostil. Ang sagot, hindi na po pwede, nagpalit na po tayo, apostil na po. Pero same office po yung nag-authenticate. Dati nga lamang ay wala pang apostil, pero in-authenticate nyo na yung birth certificate ng kapatid ko. Pero hindi talaga pumayag. Kaya sabi ko, wala tayong magagawa, kailangan bumalik tayo sa munisipyo. At yun nga, dito sa isang birth certificate na hinihingi ng DFA, ay kailangan ko mapatunayan na yung marasigan ay hindi matasigan, hindi malasigan, hindi masasigan, kundi marasigan, letter R. At magagawa lang yun at hiningan ako ng mga proof na pwede magpatunay. Isa, ang aking baptismal certificate. Na yung aking baptismal certificate naman, tinanong ko ang aking ina, Mami, saan ako bininyagan? Ay, sa Batangas ka bininyagan dahil doon tayo dati nakatira. Punta ako ng parokya ng Batangas sa Immaculate Concepcion. Wala ang aking baptismal certificate. Ay sabi ko sa aking ina, Mami, hindi ako bininyagan sa Batangas. Ay, saan ako bininyagan? Kung hindi ka bininyagan sa Batangas, sa Mabini ka bininyagan. Kaya, nagpakuha pa ako sa Mabini ng aking baptismal na hindi ko alam kung naandun nga. Sa awa naman ng Diyos, ay doon nga pala ako bininyagan. Hindi na alam ng aking ina na ako doon pala bininyagan sa Mabini. Kaya isa sa mga napahirap, kung hindi nyo alam kung saan kayo bininyagan, kasi isa sa mga hinihingi na requirement, baptismal certificate. Sunod na requirement na hinihingi ay ang marriage certificate na magulang, PSA. Isa pa, kung kayo may mas matandang kapatid, birth certificate ng inyong kapatid. At hihingi din kayo ng tinatawag na yung sulat kung sino yung maglalakad para humingi doon sa munisipyo. At ang kapatid ko na rin nga ang humingi, kaya siya na rin ang naglakad doon at daladala yung lahat ng mga requirement. Plus, ang bayad. Sila na nagkamali doon sa clerical errors, tayo pa rin ang magbabayad. Kaya dagdag gastos sa pag-aayos. Kung dati okay na, nung naging apostil, nadagdagan ng gastos. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na madadagdagan ng gastos. Kaya kung makikita ninyo, siguro isang tip ko, kung makikita ninyo na maraming error ang inyong birth certificate at kayo naglalakad, una bes ay mag-ayos na kayo nitong isang birth certificate sa inyong munisipyo para
kumuha na kayo nitong birth certificate ito para pag nagpunta kayo ng pagpapapostil, diretso na, wala na kayong hassle. Siguro yun ang isang tip ko sa inyo. At ang sinasabi kong isang birth certificate, ito yung tinatawag na Form 1A na birth certificate. Itong Form 1A na ito yung itatype na doon sa civil registry sa kung saan kayong munisipyo o city na nakarehistro. Itatype na nila na maliwanag doon na ikaw ay si Garne, ang apelido mo ay Garne, kung ano yung man yung tama ng pagtatama-tamahan ayon doon sa iyong mga requirements na kinuha. Kaya sabi ko sa inyo, pwedeng maging dalawang birth certificate ang hihingin sa inyo. Hindi na pag sinabing PSA na Xerox copy sa original, ay papayagan na ng DFA. Hindi pa rin. Mas matibay yung Form 1A. Kaya maging masaliksik, tingnan ninyo agad ang inyong birth certificate. Kung may mga clerical errors, intindihin nyo na agad ito. Unahan nyo na agad para hindi kayo magpabalik-balik sa DFA, lalo kung kayo ay nasa probinsya. Siguro, sana makatulong ito. Ipapakita ko din sa inyo sa dulo nito kung alin yung tinatawag na Form 1A. So, yun lamang po at sana nakatulong sa inyo.